Part 10. Bakit? Bahagya ko siyang itinulak. Agad naman siyang umalis mula sa pagkadukwang niya sa akin. Kunot-nuo ako dahil nakahinto ang kotse niya sa isang park area ng isang inn. Hidden Inn, ito ang pangalan nito. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Bakit tayo nandito? Tanong ko agad kay Kendrick. We need to stay here tonight. We can't cross because of the heavy rain. They said the water level in the big creek here is rising, and no vehicle can pass through. We can't leave, Zamera. Ano? Laking mata kong sabi. Ipinasok ko sa isip ko ang sinabi niya. I'm sorry, Anya. Wala na akong magagawa. Hindi ko naman pwedeng ipilit ang hindi na pwede. At kahit gusto kong umalis, hindi ko din siya pwedeng iwan dahil sa kailangan ko siyang bantayan. Lalo pa sa lugar na malayo sa kabihasnan. Wala akong nagawa, sabay kaming lumabas ni Kendrick mula sa kotse at patakbo kaming pumasok sa loob ng inn, bahagya pa kaming nabasa dahil malakas naman talaga ang ulan. I'm sorry ma'am and sir, isang single room na lang ang natira namin. Ngayon, Leon na lang talaga ang natira, wala nang iba. Ang sabi sa amin ng receptionist. Buweset, kung mamalasin ka nga naman. Wala naman kasing ibang inn sa lugar na ito. Nag-iisa lang ito at sa mga ganitong panahon daw, nagkakaubusan talaga ng kwarto. Karamihan sa mga maliligaw dito ay mga traveler na hindi makatawid dahil sa pagtaas ng tubig sa malaking sapa dito. Sige, kukunin na namin ani ni Kendrick, bago pa kami maunahan ng iba. Pagkatapos pumirma ni Kendrick, ibinigay na ng receptionist ang susi kay Kendrick. Tahimik lang kami pareho ni Kendrick nang pumasok kami sa elevator. Pagpasok namin sa nakuha naming kwarto, tulad ng inaasahan ko, medyo may kaliitan nga ang kama, may 2 unan at isang kumot. Medyo maliit din ang kwarto pero may banyo naman. You can stay here Zamera. Don't worry, doon ako sa kotse ko matutulog, Anya. You can sleep here, Kendrick. Hindi naman ako apektado kung magkatabi tayo. Parang unan ka lang naman sa akin, umupo ako sa kama. Hindi naman talaga ako apektado. He can't go back to the car because it will be difficult for me to watch over him. The rain is pouring heavily, and the surroundings are quite dark. If he's here inside with me, it's easier for me to keep an eye on him. Really? Pero kanina, galit na galit ka nang nagising ka na katabi mo ako. Itinulak mo pa nga ako kaya nahulog ako mula sa kama, pagpapaalala niya sa nangyari kanina. Shut up Kendrick. Tumayo ako. Just don't you dare hug me again, makakaasa kang hindi kita itutulak muli. Hindi na ako nag-abalang tumingin sa kanya. Humakbang ako palapit sa banyo. Humakbang ako papasok sa loob at tinignan ko kung ano ang mga nakalagay sa closet. May mga malalaking tuwalya at may robo din. Kumain muna tayo, may kantin sa ibaba. Narinig kong sabi ni Kendrick. Gutom na ako kaya sumang-ayon na rin ako sa kanya. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, bumalik din naman kami agad sa kwarto namin. Are you sure that it's okay with you if I stay here? Tanong niya sa akin. It's okay, Kendrick. Baka mapaano ka pa at ako pa ang masisisi. Besides, you're not used to hardships, and you're quite clumsy. Nakaupo ako sa kama, inilagay ko ang isang unan sa likod ko at nakasandal ako dito. At nag-scroll ako sa cellphone ko. Mabuti na lang at may signal ang wifi nila dito kahit pa malakas ang ulan. What did you say? Sabi ko tanga ka hindi na ako nag-abalang tumingin sa kanya. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ko. Isang buntong hininga ang narinig ko mula sa kaya. Hindi ko siya pinansin. Ayaw ko siyang pansinin. Not only was Aling Fatima's child a victim of the Serpent Gang, but there are many others. Despite the numerous victims, not a single person has been imprisoned. I have been studying Thurn for 2 years. I cannot fail, Zamera. Nakuha niya ang atensyon ko kaya napatingin ako sa kanya. Nakita ko ang determinasyon at pagkapuot sa mga mata niya. Alam mo naman siguro kung gaano sila kapanganib Kendrick. Bakit sa lahat sila pa ang napili mong banggain? Hindi mo ba naisip na pwedeng madamay si Kenneth dito? I love my son, Zamera, and I can't let anything bad happen to him. That's why I'm doing everything in my power to keep him safe. If I don't strike first, they'll come after me.
They won't let me leave in peace. I have to take them down. I wasn't able to fight before, but now I can, and I will. Napakunot ang noo ko. Naramdaman ko na may personal siya na galit sa kinalaban niyang grupo. Malalim ang pinaghuhugutan ng mga salitang nanulash sa labi niya. Minsan ka na bang nabiktima ng grupong ito, Kendrick? Hindi ko mapigilan ang mapatanong. Hindi siya nagsalita, nanatili lang siya tumiting sa akin. Maya-maya lang, isang buntong hininga na naman ang pinakawalan niya. I believe that everything will be alright. And I will be able to fix what has been broken. Ang tanging sinabi niya, matutulog na tayo. Maaga pa tayong aalis bukas. Good night Zamera. Aniya, bago siya humiga sa kama. Tumalikod siya sa akin. Napatingin lang ako sa kanya. Maya-maya lang, napagpasyahan ko ang mahiga na para matulog. Alam kong tulog na rin si Kendrick. Ipinikit ko ang aking mga mata pero hindi ako makatulog. Pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Kendrick sa akin kanina. Sasabihin niya sa akin ang sekreto ng ina niya pag makipagbalikan ako sa kanya. Aminado ako na nakakaengganyo ang sinabi niya, gustong-gusto ko nang malaman ang sekreto ng nanay niya pero ayaw ko nang magkaroon pa ng kahit anong ugnayan sa kanya. Maliban na lang sa katotohanan na siya ang misyon ko ngayon. Kaya napagpasyahan ko na wag patulan ang sinabi niya. Malalaman ko din ang sekreto ni Carlota sa sarili kong paraan. Maya-maya lang, naibuk ako ang mga mata ko nang nakarinig ako ng mga kaluskos. Alam kong natural lang na may mga kaluskos akong maririnig dahil nasa isang ina ko ngayon at maraming tao dito. Pero kakaiba, parang may kakaiba sa mga naririnig ko at kinakabahan din ako. Bumangon ako at kinuha ko ang baril ko na nasa loob ng bag ko. May silencer ang baril ko kaya kung gagamitin ko ito ngayon, walang makakarinig sa putok nito. Lumapit ako sa pinto at bahagya kong binuksan ito. Sumalubong nga sa paningin ko ang dalawang lalaki, parehong armado ang mga ito at may takip ang mukha ng mga ito. Tila may hinahanap sila na kwarto dahil chini-check nila ang bawat kwarto na madadaanan nila. Napalingon ako kay Kendrick, tulog na tulog pa rin ito. Ayaw kong malaman ni Kendrick ang tungkol sa pagiging secret agent ko kaya kailangan kong mapatamba ang dalawang lalaking ito nang hindi niya nalalaman. Mayarnaya lang, bigla akong nagulantang nang may sumipa sa pinto ng kwarto kung nasaan kami ni Kendrick. Mabilis akong napatago sa sulok na bahagi ng closet, alerto ang mga mata ko. Hindi man lamang nagising si Kendrick. Pumasok ang dalawang lalaki at itinutok agad nila ang baril kay Kendrick na nakahiga sa kama. Asshole, hindi mo siya pwedeng patayin. Ang utos sa atin, dalhin siyang buhay, ani ng isang lalaki. Bakit buhay pa kung papatayin din naman ang lalaking yan? Utos ng Big Boss daw. Hindi daw pwedeng mamatay ang attorney ito dahil mahalaga daw ito sa grupo. Ani ng isa. Sa naririnig ko, ang lalaki daw ito ang napili ni boss para maging tagapagmana niya. Anak yata ito ng boss natin. Nakikinig lang ako sa pinag-usapan ng dalawa. Pero nakatutok na talaga ang baril ko sa kanila. Na-curious ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. At mas lalo nakuha ang kuryosidad ko dahil sa sinabi ng isa na anak si Kendrick sa boss ng mga ito. Imposible yun dahil isang Montenegro si Kendrick. Nakuha ni Kendrick ang hitsura ng isang tunay na Montenegro, hindi man niya masyadong kamukha ang daddy niya at si Denver, pero kamukha niya ang lolo Henry niya, di ba? Sabi may babae itong kasama, ang sekretarya nito. Nasaan na ang babae? Kailangan din natin dalhin yun dahil iyon ang utos ni boss. Bakit kailangan pang dalhin pati ang babaeng yun? Sekretarya lang naman yun. Kung sa bagay, baka natipuhan ni boss. Ayon sa narinig ko, mahalaga din kay boss ang kasama ni attorney Montenegro. Ngayon, mas lalo akong naguguluhan. Ako ba ang tinutukoy ng mga ito o ang dating sekretarya ni Kendrick? Maya-maya lang, nakita ko na may kinuha ang isang lalaki mula sa dala nitong bag. Isang injectable na gamot. Alam kong gagamitin niya ito para hindi magising si Kendrick at nang madala nila ito nang walang kahirap-hirap, ako na ang bahala dito. Hanapin mo ang babae. Sumunod naman ang isa, nang nakaalis na ang isang lalaki. Agad akong umalis mula sa pinagtataguan ko. Lumingon ang natitirang lalaki sa akin. Bakit ka bumalik? Hindi na nito natapos ang sasabihin ng agad ko itong pinaputukan sa ulo nito. Bumulagta ito agad sa sahig. Nagkalat sa sahig ang dugo nito. Maglilinis na naman ako nito pagkatapos. Maya-maya lang, bumalik ang kasama nito.
Buweset, hindi na natuloy nito ang sasabihin nito nang sinalubong ko ito ng sipa. Agad itong natamba. Hindi pa man ito naka-recover mula sa ginawa ko. Sinipa ko ito muli at bumangga sa dingding ang likod nito. Lumapit ako dito. Sinikmuraan ko ito. Napaungol ito sa sahig. Ipiniid ko ito sa dingding at walang kahirap-hirap na naitusok ko dito ang isang injectable medicine. Maya-maya lang, agad na ipikit nito ang mga mata. Hindi pa ito patay kundi tulog lang. Inayos ko naman ang mga kalat at pinunasan ang dugong nasa sahig. Ginapos ko ang kamay ng lalaking nakatulog sa likod nito gamit ang PC na nakita ko sa banyo. At pareho kong tinago ang dalawang lalaki sa ilalim ng kama. Ayon sa nabasa ko, 12 hours ang epekto ng gamot pampatulog kaya 12 hours pagtulog itong lalaki. Kinuha ko ang cellphone ko pagkatapos dahil may tinawagan ako. Kailangan ko ng tagalinis ng kalat. May dalawang lalaki akong inilagay sa ilalim ng kama. I will just text the location and the room number. Kayo na ang bahala. Buhay ang isa, sinadya kong wag patayin. We can get information from him. Ang isa naman basag na ang ulo, agad kong tinapos ang tawag. Napailing-iling akong napatingin kay Kendrick. Greba, hanggang ngayon, tulog pa rin siya. I needed strength, so despite what had happened and the fact that I had hidden 2 people under the bed, I still need to sleep. I needed a rest. I couldn't afford to be tired, especially knowing how dangerous it was to protect this scoundrel. Lumapit ako sa kama, at humiga dito. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang naramdaman ko ang panginginig ni Kendrick. Sinapo ko ang noo niya. Mainit siya. He had a fever. Is rain still his weakness even now? He always got sick whenever he got wet in the rain. At hina talaga ng resistensya ng tarantadong ito. Kendrick. Gising ko sa kanya. Isang ungol lang ang narinig ko sa kanya. Mas pinili ko na lang na wag siyang tuluyang gisingin. Halatang giniginaw siya kaya kinumutan ko siya, mabuti na lang at makapal ang kumot, kasing kapal sa mukha ni Kendrick. Kaya pala hindi man lamang siya nagigising kanina, dahil may dinaramdam pala siya. Pag may lagnat kasi siya, talagang natutulog lang siya. Sa naalala ko, mas madalas siyang lagnatin kaysa sa akin. Gustong-gusto ko talaga ang maligo sa ulan dahil, that's what I often did in our province. My father was more enthusiastic about planting when it rained since the weather wasn't hot and it was easier to till the soil, while I played in the rain with my childhood friends. As for Kendrick, he always found the rain romantic, kaya isa sa trip namin noon ay ang maligo sa ulan pag maabyutan kami nito sa daan. And we love kissing with each other under the rain. Napailing-iling ako. Bakit ko ba inalala pa ang masasayang nakaraan namin kung itinapon lang ni Kendrick ang mga iyon nang walang pag-alinlangan? Ang dapat kong ipasok sa isip ay ang ginawa niyang pag-abandona sa akin at ang pagtakwil niya sa amin ng anak namin. Layan ang dapat kong inalala. Sa isipin ito, tumalim ang titig ko kay Kendrick. Kendrick was my companion through nearly all the joyous moments of my past. But he is also the cause of my greatest devastation. He tore me apart, leaving me utterly broken. He sowed a profound and burning hatred in my heart for him. Bumangon ako. Kailangan kong mapainom ng gamot si Kendrick, mukha naman wala ng panganib. Mabuti na lang talaga at walang idinamay na mga inosente ang mga gago na umatake kanina. Iba din itong gang na kalaban ni Kendrick, 2 tao lang ang pinadala. Nakakainsulto sobra. Mahinang nilalang yata ang tingin sa aming dalawa ni Kendrick. Mabuti naman at may gamot sa kantin nitong inn. Bumili na rin ako ng warm bottled water. At agad akong bumalik sa kwarto na inakupa namin ni Kendrick. Kendrick. Gising ko muli sa kanya para painumin siya ng gamot. Isang ungol lang talaga ang narinig ko sa kanya. Paano ko nga ba siya ginigising noon? Hinahalikan ko siya sa labi para magising siya. At never ko yang gagawin ngayon. Buweset, sesekailan ko na lang kaya siya o susuntukan para magising siya at nang mapainom ko siya ng gamot. Hoy Kendrick, huwag ka nang mag-inarte. Gumising ka, kung ayaw mong sisipain kita dyan. Hindi bahagi sa trabaho ko ang maging yaya mo, naiirito kong sabi. Niyugyug ko ang balikat ni Kendrick hanggang sa magising siya. Agad ko naman siyang pinainom ng gamot. Gagaling nga ako sa lagnat ko, paili naman ang braso ko dahil sa ginawa mo. Reklamo niya pagkatapos niyang uminom ng gamot.
Mahina lang ang boses niya, halata ang panghihina. Tumigil ka Kendrick, hindi ka lang lampa. Ang hina pa ng resistensya mo, talagang ginawa mo ng habit na tawagin akong lampa. Hahalikan kita dyan at nang makilala mo kung sino itong tinatawag mong lampa. Ang hambog mo talaga, no? Gusto mong ma-experience muli ang galing ko sa self-defense. Mahina siyang napatawa, hindi ako natutuwa sa kanya kaya tinaasan ko siya ng kilay dahil sa pagkakasakit ni Kendrick kaya ako ang nagmamaneho ng kotse pabalik namin sa Manila. Bumaba na kahit papaano ang lagnat niya pero nanghihina pa rin ang katawan niya. Tita Amoral masayang bulalas ni Kenneth nang nakita ako, kapapasok lang namin ni Kendrick sa bahay nito. Dahil medyo mahina pa ito at nahihilo pa kaya ay nalalayan na ito ng dalawang lalaking tauhan nito. Ang lapad ng ngiti ni Kenneth habang nagtatakbo siya palapit sa akin napasquat naman ako habang hinihintay ang tuluyan niyang paglapit sa akin. Agad ko naman niyakap si Kenneth nang tuluyan na siyang nakalapit sa akin. Tita Amora, I miss you greatly. Bakit ngayon ka lang bumisita muli sa akin? Oh, I'm sorry Kent, busy ako sa work. Hindi nga ako halos makalabas ng opisina. Totoo naman ito, kahit lunchtime, hindi ako nakakalapas dahil hindi ako pinapalabas ni Kendrick. Kahit gusto ko man bisitahin si Kenneth pero hindi pwede dahil sa tutok ako sa pagbabantay kay Kendrick habang nasa labas siya ng bahay niya safe naman kasi pag nasa loob siya ng bahay niya. At meron din akong personal na rason. Gusto ko sana dernestan siya kahit papaano sa anak ni na Kendrick at Tanya dahil kahit gustong gusto ko man si Kenneth, at naibsan nito ang pangungulila ko sa anak ko pero anak pa rin ito ni na Tanya at Kendrick. Hindi akin at wala akong karapatan. Ayaw kong magkaroon ng komplikasyon pagkatapos ng mission ko kay Kendrick. Plano ko din naman bumalik sa Italy pagkatapos nito. Wala na ang binabalikan ko dito sa Pilipinas. Wala nang natitira sa akin dito. Pero ngayon na nakita ko muli si Kenneth, hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko na maging attached masyado dito, na parang sarili kong anak si Kenneth maya-maya lang, nabaling naman kay Kendrick ang atensyon ni Kenneth. Dad, what happened to you? He asked his father, frowning. I am just fine. I only need a little rest. Hindi ako nakaalis agad dahil naglamang sa akin si Kenneth na samahan ko muna siya. Miss na daw niya ako. Ayaw ko din naman umalis agad. Gustong-gusto ko pa makasama si Kenneth. Nasa playroom kami ni Kenneth, nakikipaglaro ako sa kanya. Tuwang-tuwa kami. Hindi ko na nga namalayan ang oras. Maya-maya lang, lumabas kami ni Kenneth, niyaya kasi niya ako sa swimming pool dahil ipapakita daw niya sa akin ang galing niyang lumangoy. Nakasalubong namin ang isang katulong, galing ito sa kwarto ni Kendrick. Oras na para uminom ng gamot si Kendrick pero bakit dala pa rin ito ang baso na hindi man lamang nababawasan at nakita ko din ang gamot na hawak pa rin ito. Aling Perla, napainom mo na ba ng gamot si Daddy? Tanong ni Kenneth dito. Nako Kenneth, ang hirap painumin ng gamot ng daddy mo, parang bata. Parang ikaw lang, ani ng katulong. Ganun po ba? Don't worry, Tita Amora knows how to make Dad take his medicine. Napanganga ako sa narinig ko kay Kenneth. I'm still on the process to sink in this in my head. What? Tita Amora, didn't you say you took care of Dad last night and he took his medicine last night? So, you know how to make him take his medicine. Napalunok ako. Nagustuhan itong nadiskubre ko nagagalit ako. Nagagalit ako dahil hindi ko naintindihan kung bakit sinasabi niyang mahal niya ako pero pinagtaksilan niya ako noon, nagawa niya akong ipagpalit sa iba, inabandonan niya ako at itinakwil pa niya pati ang anak naming dalawa. Kaya kahit pa sinasabi ni Kenneth na ang babaeng nasa larawan na walang iba kundi ako ay ang greatest love ng daddy niya, hindi pa rin mababago ang katotohanan na sinaktan ako ng sobra ni Kendrick. Siya ang dahilan kaya nasira ang buhay ko. Maya-maya lang, napainom ko na rin ng gamot ang hudas na si Kendrick. Tahimik lang ako. Wala sa mood ko na pansinin siya dahil masama ang loob ko sa kanya. Ramdam ko na naman ang pagkapuot ko sa kanya. Thank you Tita Amora for making my daddy take his medicine. I love you very much. Parang gamot ang huling kataga na binitawan ni Kendrick at ginagamot nito ang humahapdi kong puso sa sandaling ito. I love you too, Kenneth, hindi ko mapigilan sambit. Really? Tumango ako. How about daddy? Do you love him too? Napaurong ako sa narinig ko.
How can I say to him that how I love to punch his dad? I like him as a boss, ang pinili kong isagot. Hindi ako tumitingin kay Kendrick para hindi ako makakita ng kahit anong emosyon na mas lalong magpatindi lang ng galit ko sa kanya. But you take care of him. So, it means that you love him too. Sabi kasi ni Yaya sa akin na kaya niya ako inaalagaan kasi love niya ako. Pag inaalagaan mo ba ang isang tao, ibig sabihin, love mo ito. Kenneth, I'm sure that your Yaya loves you very much. Pero may iba na yung mahal nila ay ang trabaho nila. Tulad ko, hindi ko mapigilan sambit. I just can't say to him that I love his dad just to please him. Kenneth, wag mo nang pilitin ang tita Amora mo na mahalin ang daddy mo. Si Kendrick na puno ng pagdaramdam ang titig. Kawawa na talaga ako. Wala nang nagmamahal sa akin. Mas lalo akong nairita. Pasalamat siya na nasa harapan namin si Kenneth at baka kanina pa naglanding itong kamao ko sa mukha niya. May nagmamahal ng sobra sa'yo noon, Attorney Montenegro. Kaya lang hindi ka nakontento, gusto mo pang dagdagan. Huwag kasing gaaman, wala na tuloy na tira sa'yo, hindi ko na naman napigilan ang bibig ko. This is some of the information that I discovered of Ernesto Rivera, Amora. Bawal itong ginagawa ko. Hindi bahagi ng trabaho mo ang makialam sa kung ano ang Serpent Gang, your mission is just to protect Attorney Montenegro, ani sa akin ni Darren. Nasa loob na naman kami ng kotse kung napag-alaman ko na ang pinaghihinalaan na big boss ng Serpent Gang ay walang iba kundi ang ama-amahan ni Tanya na si Ernesto Rivera, kaya napaisip ako na sinadya kaya ang nangyari sa akin noon. Kailan ba masusugpo itong si Ernesto Rivera kung siya nga talaga ang leader ng Serpent Gang? This isn't about my mission, Darren. This is about my personal life. I have questions that I want to be answered, and I feel that some of the answers are hidden within this gang. I can't stop myself from getting involved with them, Darren. I have a strong desire to find out what my connection to them is. Okay, I understand, but, please, be careful. Since you became Attorney Montenegro's secretary, your life has also been in danger. At mas lalo na itong mga nganib pag malaman ng gang ang pangingialam mo. Napatingin ako sa folder na ibinigay niya sa akin. Binuklat ko ito. Napakunot-nuo ako sa nabasa ko dahil ang impormasyon sa pagkatao ni Ernesto Rivera na sinabi ni Kendrick at sa ibinigay ni Darren sa akin ay hindi magkatugma. Nag-iisang anak lang si Ernesto Rivera. Galing ito sa pamilya ng mga politiko at mataas ang pinag-aaralan nito. Ang sabi sa akin ni Kendrick na ayon sa kwento ni Tanya sa kanya, may kapatid si Ernesto na Arnel ang pangalan. Pero wala akong nabasa sa nakasulat dito na may kapatid si Ernesto Rivera. Bakit? Kunot-nuo na tanong ni Darren sa akin. Kendrick mentioned me that Tanya said to him, Ernesto has a brother named Arnel. Pero nag-iisang anak lang siya. Sa nabasa ko mas lalong kumunat ang noo ni Darren. I don't know Zamera. Yan lang ang impormasyon ni Ernesto Rivera bago siya nagtayo ng sarili niyang gang at ngayon, isa na ito sa pinakamalaki at pinakamapanganib na gang ng bansa. Binuklat ko pa ang folder at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Isa iyan sa nadiskubre ko, ani ni Darren, nakatitig ako sa larawan na siyang nagpalaki sa mga mata ko. Larawan ito ng isang babae at lalaki na magkayakap na nakasandal sa isang kotse. Napatingin ako kay Darren. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya. Ang lalaking yan ay si Ernesto Rivera, at ang kasama niya ay si Carlota Morales, childhood sweetheart ang dalawa, bago pa ikinasal si Carlota kay Martin Montenegro. Arranged marriage ang kasal nina Carlota at Martin. Ang lakas ng tibak ng puso ko. Ang nasa larawan ay kamukhang kamukha ng nakita ko noon sa box na itinago ni tatay, na pinaghihinalaan kong tatay ko at ang tunay kong ina. Hindi ako nagkakamali, ito ang mukha ng dalawang tao sa larawan. Hindi ko sinasadya pero nakaramdam ako ng panginginig. Anong nangyari sa'yo? Kunot-nuo na tanong ni Darren. Darren, ayaw ko sanang sabihin ito sa kahit sino. Pero, gulong-gulo na ako. Hindi ko kayang isarili na lang ito. Ang lalaking ito ay kamukhang kamukha ni tatay, habang ang babaeng ito naman ay kamukha ng tunay kong ina. Sigurado ako, naguguluhan ako. Bakit kamukha ni na Ernesto at Carlota ang mga magulang ko? Napaawang ang labi ni Darren sa narinig mula sa akin.
Inamo si Carlota. You have a big similarity to her. Si Darren, no Darren. Tanggi ko agad. That's impossible. Wala akong nararamdaman na lukso ng dugo kay Carlota. Ang saka, napakasama niya sa akin. Kung anak niya ako, hindi niya ako pahihirapan ng tulad ng ginawa niya sa akin. Naalala ko, noong ipinakita ko kay Carlota ang larawan ng tunay kong ina dito na medyo hawig nito, takot na takot ito. Namumutla nga ito at nanginginig na parang nakakita ng multo. Binigyan nga siguro ako nito ng pera pero pinabayaan pa rin ako kaya imposibleng ina ko si Carlota. At saka, itong Ernesto Rivera, hindi ito ang tatay ko. Mabait na tao ang tatay ko. Hindi drug lord ang tatay ko, hindi siya boss ng isang gang, isa lamang simpleng magsasaka ang tatay ko, Darren. Namamasa na ang bawat sulok ng mga mata ko. Naninikip ang dibdib ko sa magkahalong emosyon na naramdaman ko sa sandaling ito. Kaya hindi ko mapigilan ang mapaluha para maibsan ang bigat na dinaramdam ko. Hinawakan ni Darren ang kamay ko. Don't worry Amora, I will investigate deeper. Baka may mga impormasyon pa akong makuha. Tutulungan kita, Amora, huwag kang mag-alala. Salamat. Ang laki na ng naitulong mo sa akin. Ngumiti lang ito. Pagkatapos naming mag-usap, unang lumabas si Darren sa kotse ko. Inayos ko muna ang sarili ko bago ko napagpasyahan lumabas na ng kotse ko. Mahabang-haba na naman araw ito nakaharap si Kendrick. Hahakbang na sana ako, pero napatigil ako nang nakita ko si Kendrick sa hindi naman kalayuan. Nakatingin siya sa kotse ko at madilim ang anyo niya. Kunot-noo ako. Ano na naman kaya ang problema ng hudas nito? Masama na naman ang timplado ng mukha katulad kahapon nang nakita niya kaming nagkasabay ni Nicolo sa pagpasok ng kumpanya. Ano na naman kaya ang problema niya? Nakita kaya niya si Darren na lumabas mula sa kotse ko? Ano bang pakialam ko? Bahala siyang mamatay sa pagseselos. Hindi ko na pinansin si Kendrick at naglakad na ako para pumasok na ng kumpanya. Pero mabilis niya akong nahabol kaya magkasabay na kami ngayon. Anong ginagawa ng lalaki na yun sa loob ng kotse mo? Tanong niya sa akin. Napataas ang kilay ko. Attorney Montenegro, I'm sorry, but you have interfered in my personal life. You should only be asking me about work, I said casually, even though I was irritated with him. If you only know, I have all the right to ask Zamera, aniya, dahilan para mapahinto ako sa paglalakad at mapalingon ako sa kanya, huminto din siya sa paglalakad. What do you mean? Kunot-noo kong tanong. Bigla akong naging kuryoso sa sinabi niya. He didn't reply, but he smiled at me. I didn't like that smile. It felt like he was asserting his ownership over me. As far as I know, our marriage has been annulled. Surely, you didn't deceive me, making me sign annulment papers, wasting my time and effort, only for our marriage not to be annulled after all. You can't possibly mean that we're still married, right? Taas kilay kong tanong sa kanya. Sobrang pagpipigil ko sa sarili ko. Huwag lang magkamali ang Kendrick na ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya pag malaman kong asawa ko pa siya. Ngumisi siya at mas lalo akong nairita. I shouldn't let my emotions get the best of me, but this Kendrick is really infuriating. It's hard not to be affected when I'm facing this asshole. Humakbang siya at huminto rin siya ng ilang hakbang na lang ang pagitan niya sa akin. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Hindi ako umiwas, baka sabihin pa niya na apektado ako at hindi ko kayang makipagtitigan sa kanya buweset. Ang gwapo talaga ng hudas na ito. It's a good thing my heart has turned to stone, and I'm no longer attracted to any man. It seems like you're hiding a lot from me, Zamera. And I know you're not the same Zamera I used to know. And I know it's easy for you to find out the truth. Why don't you find out, wife? Nakangisi siyang inilayo ang mukha sa akin. He really gets on my nerves. I clenched my fist secretly. I shouldn't let his words get to me. I shouldn't waste my time trying to figure out what he wants to say. I know he's just messing with my mind. Dapat akong mag-focus sa ibang bagay lalo na sa ina niyang kampan ng kadiliman na si Carlota. Maya-maya lang, napangiti ako nang nakita ko si Nicolo. May dala itong bouquet of red roses.
Para kanino kaya ang mga bulaklak na dala nito? Hi, para nga pala sa'yo, si Nicolo, sabay bigay sa akin ang dala nitong bulaklak, really? Nakangiti kong sabi. Ang gwapo din itong si Nicolo at kasing tangkad lang din kay Kendrick. Isa itong Montreal kaya natural lang ang pagkakaroon ng magandang genes nito. Anong pumapasok sa isip mo para bigyan ako nito? Nadaanan ko kanina, naalala kita kaya binili ko. Sagot ni Nicolo malapad ang ngiti nito. Tatanggapin ko na sana ang bulaklak ni Nicolo pero naunahan na ako ni Kendrick, ibigay mo yan sa akin ang bulaklak ko, Kendrick. Hindi ako nakipagbiruan sa'yo. Ibalik mo yan sa akin kung ayaw mong makatikim ng sampal mula sa akin, ani ko na puno ng iritasyon ang tinig. Ibibigay ko naman ito sa'yo. I just needed to check this, baka may mga tinak ito at mapahamak ka pa si Kendrick. Napataas ang kilay ko at mabilis kong inagaw ang bulaklak mula sa kanya na nagawa ko naman agad. Tigilan mo ako, Attorney Montenegro. Hindi kita kailangan. Napatingin si Kendrick kay Nicolo. Yumigting ang panga niya. Why did you give her a flower? I already told you, bro. I just saw it and it reminded me of MS Amora, so I bought it. Cool na pagkakasabi ni Nicolo na hindi pinansin ang inis ni Kendrick. Why did you remember her? Is she the one you always think about? Is she constantly on your mind? Halata ang iritasyon sa boses ni Kendrick. Hindi ako kinikilig sa pagseselos niya na masyadong obvious. What's wrong if I think about her? There's no problem with that, right? She's single, and so am I. You probably don't have a husband, right? Nicolo asked me. Of course. I am a single. I don't have a husband. Idiniin ko ang huling salita, nagpatuloy na ako sa paglalakad para pumasok na ng kumpanya. Stay away from her, narinig ko pang sabi ni Kendrick. Napataas ang kilay ko. Tumawa si Nicolo. Kung ayaw mong maunahan. Huwag kang patorp-torpe, tumatayo ang mga balahibo ko sa narinig ko kay Nicolo. Kunot-nuo ako ng tuluyan akong nakalapit sa mesa ko. May nakalagay kasi na isang kahon sa ibabaw ng mesa ko. Maliit lang ang kahon. May isang card din na nakapatong dito. May note sa card, binasa ko ito. The legacy you carry is one that has been hidden, waiting for the right moment to be unveiled. Ito ang nakasulat kaya napakunot-nuo ako. Binuksan ko ang kahon, at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kakaibang kaba dahil sa kung ano ang nakita ko sa loob ng maliit na kahon. Isa itong relo na gawa sa dahon ng nyog. Ito ang madalas na ginagawa namin ni tatay noon. Nang inag ako, hindi ko mapigilan at nabitawan ko ito. Zamera, are you okay? Narinig kong tanong ni Kendrick sa akin. The legacy you carry is one that has been hidden, waiting for the right moment to be unveiled, ani ng ama ng isang batang babae. Katatapos lang nilang gumawa ng isang relo na gawa sa dahon ng nyog. Ano po ang ibig sabihin yan, Tay? Someday, malalaman mo din. Sa tamang panahon. Imagine you have a treasure chest hidden in your attic. You've never opened it because you didn't know it was there or you were waiting for the right time. The legacy is like that treasure chest. It's something valuable or special that you have inherited from your family or ancestors. But it's been kept secret or unnoticed until now. The note suggests that someday, when the time is right, you'll open that chest and discover all the wonderful things inside, revealing the hidden legacy you've been carrying all along. Ang sabi sa akin ni Darren, ito ang pagkaintindi niya sa note na natanggap ko. Pero gulong-gulo pa rin ako. Ang ibig sabihin nito, Amora, may espesyal o mahalagang bagay tungkol sa iyo na hindi mo pa alam o napagtanto. Ito ay naghihintay lamang sa tamang panahon para mailantad ito. Ito ay tungkol sa malaking sekreto ng pagkatao mo. Hindi ko maintindihan, Darren. Simple lang naman ang buhay ko. Isang lamang magsasaka ang ama ko. At simpleng mamamayan lang kami sa probinsya namin. Palakad-lakad ako. Nasa loob kami ng apartment ko. There might be a secret about your identity, Zamera, and to know what it is. Maybe we need to start with Ernesto and Carlota, at bakit sa kanila tayong magsisimula? Dahil ikaw na rin ang nagsabi na kamukha silang dalawa sa mga magulang mo. Hindi ko nanay si Carlota, kinamumuhian ko siya.
At hindi ko tatay si Ernesto, siya ng boss ng grupong nagpapahirap sa akin noon at muntikan ng sumira sa buhay ko kung hindi lang ako naligtas ni Boss Dylan. If you want your questions answered, if you want to know the truth, you must be brave enough to face what we might discover. Don't dismiss the possibility that Ernesto and Carlota might be parents. Napaupo ako sa sobrang frustration. Kung ina ko nga ang Carlota na yun, ibig sabihin kapatid ko sina Denver at Kendrick. It might, kasi ibinuntis at ipinanganak nga ni Carlota ang dalawa. Your ex-husband might be your brother. Kinilabutan ako sa narinig ko kay Darren. Harold is the best pie I know. We need his help Amora, this is the problem. Ayaw kong malaman ni Harold ang tungkol dito, dahil ayaw kong malaman ito ng mga Saavedra. We can easily find the answers to your questions if we don't hide them from the organization. Please consider it. The Saavedra already consider you family. They won't abandon you. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Pag-iisipan ko yan Darren. 3 be gone for a few days. Kendrick and I are going to his chateau resort. He wants to take a vacation there before opening it to the public and before the trial for the case he's handling. Kasama namin si Kenneth. Pag-iisipan kong mabuti ang suggestion mo, habang nandun ako, Darren. Isang ngiti ang itinugon niya sa sinabi ko. Oo nga pala. May nadiskubre ako kay Carlota. Sa loob ng 2 linggo na pinasusundan ko siya sa isang tao, 2 beses siyang pumunta sa puntod ng tatay ng dati niyang assistant. Na hindi niya ginawa sa mga magulang niya. Napag-alaman ko na hindi madalas binibisita ni Carlota ang puntod ng mga magulang niya, halos napabayan na nga ang mga ito kung hindi lang dahil sa mga kamag-anak na nagmamalasakit, iyan ang sinabi sa akin ng isang kakilala kong galing sa Angkan Morales. Madalas din pumupunta si Carlota sa bahay ng ina ng assistant niya. Siya mismo ang nagpagawa ng bahay sa pamilya ng assistant niya at kaya gumanda ang buhay ng mga ito dahil sa kanya napakunot ang noo ko sa sinabi ni Darren. Darren, pwede bang humingi ng isang pabor pa sa iyo, mas lalo ko nang kinapalan ang mukha ko. Sure, what is that? Nakangiting tanong nito. Pwedeng bantayan mo sandali si Kendrick bukas, may pupuntahan lang ako. Isa ito sa mga dahilan kaya hindi ako makakilos at personal kong subaybayan si Carlota dahil sa hindi ko pwedeng ialis sa mga mata ko si Kendrick. Naglagay na nga ako ng GPS sa cellphone ni Kendrick para malaman ko kung nasaan ito kung sakasakali may biglaang lakad ito. Safe ito sa bahay nito. Maliban sa 2 secret agent, lihim din nagbabantay si Phantom sa gabi. No problem. Anong kailangan nyo sa akin ma'am? Tanong ng babaeng kaharap ko ngayon. Sa tingin ko, nasa late 30s na siya. Simple lang siya pero halatang hindi siya masyadong naghihirap sa buhay. Kung sa bagay, pagmamay-ari niya itong coffee shop kung nasaan ako ngayon. Ang kaharap ko ay ang bunsong kapatid ng dating assistant ni Carlota. I'm sorry, gusto ko lang sanang makausap yung ate Gemma mo. Ang Gemma na tinutukoy ko ay ang assistant ni Carlota. May kailangan lang kasi ako sa kanya, baka siya ang makakatulong sa akin. Nanay ko kasi ang dating kaibigan niya, gusto ko lang malaman kung kilala niya ang dating boyfriend ng mama ko. Hinahanap ko kasi ang ama ko, pagsisinunggaling ko. Pinalungkot ko ang mukha ko. Gusto kong malaman kung nasaan ang dating assistant ni Carlota. Pasensya ka na, nasa ibang bansa kasi si Ate Gemma. Matagal na, ang sagot nito, anong bansa? Uzisa ko parent. Brunei. Kailan siya huling umuwi? Kailan kaya siya babalik dito sa Pilipinas? Kunot noo ako. Hindi ito sumagot. Kunot noo lang din ito na parang nalilito. I'm sorry, desperada lang talaga akong makausap ang ate mo. Lumunok ako. May kilala ka bang Carlota Montenegro? Hindi ko napigilan ang sarili ko at diretsyo ko na siyang tinanong. Oo, ngumiti ito. Ang laki ng naitulong niya sa amin. Napakabait talaga ni Ma'am Carlota. Maliban sa padala na pera ni ate sa amin, siya din ang tumulong sa amin para gumanda ang buhay namin. Kung sa bagay, kahit panong assistant pa lang niya ang ate ko, talagang malapit na siya sa amin, pinigilan ko na mapataas ang kilay ko. Kailan pa naging mabait si Carlota? Palibasa, marami silang pagkakatulad ni Ate Gemma, sa kulay ng balat, sa buhok, sa pangangatawan, pati na nga sa boses. Minsan mapagkamalan silang magkapatid, kaya masaya kami dahil nandyan si Ma'am Carlota,
at naibsan kahit papaano ang pangungulila namin kay Ate Gemma. Talaga, ganyan sila ka-close. Ang swerte nyo kay Carlota. Pidgel ang pangiwi ko, oo. Sobrang malapit talaga sila sa isa't isa. May naalala nga ako, 8 years old pa ako nung umiiyak na dumating sa bahay namin si Ma'am Carlota. Naalala ko pa yung pinag-uusapan ni na ate at Ma'am Carlota. Inalala niya ang narinig niya. Hindi ko na kaya Gemma, siya lang yata ang possessive na kabi-kabila naman ng mga babae. Nasasakal na ako sa kanya. Hindi ko na siya kayang pakisamahan. Umiiyak na sabi ni Carlota. Tinatakot niya ako. Mawawala daw ang lahat sa mga magulang ko pag hihiwalayan ko siya at ilalayo daw niya sa akin si Denver. Gusto ko kitang tulungan Ma'am Carlota pero hindi ko alam kung paano. Akitin mo siya. Maganda ka naman Gemma. Paibigan mo siya. Gusto ko siya ang kusang makipaghiwalay sa akin. Diba, may gusto ka naman sa kanya. Ano, hindi, iwan ko Gemma, hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko. Gusto niya mahalin ko siya. Paano ko naman siya mamahalin, hindi lang niya ako sinasakal, kung sino't sino pang babae ang kalampungan niya. Umiiyak si Carlota, niyakap naman ito ni Gemma. Yan ang narinig ko na pinag-uusapan nila. Kawawa nga si natutop nito bigla ang bibig. Napagtanto na siguro nito ang pagkakamali nito. Napakwento na kasi ito sa akin. I'm sorry, hindi ko dapat sinabi yan sa'yo. Sana sa pagitan lang natin ito. Baka magkasiraan pa ang mag-asawang Montenegro dahil dito. Mukhang masaya na sila. Huwag kang mag-alala, sa pagitan lang natin ito. Ngumiti ako sa kanya. Nasa loob ako ng kotse, lihim kong sinusundan si Carlota. While I was following Carlota, I tried to analyze what I had discovered. Carlota and Ernesto were childhood sweethearts, but Carlota was forced to marry Martin Montenegro. Martin is possessive, just like Kendrick, but since I love Kendrick, it isn't a problem for me. However, Carlota felt suffocated by Martin's possessiveness because she didn't love him. Carlota had an assistant named Gemma who resembled her and had feelings for Martin. Carlota told her to seduce Martin. I don't know if Gemma actually seduced Martin Montenegro. Gemma is now in another country and hasn't returned to the Philippines for a long time, while Carlota remains very close to Gemma's family. This is their story. The question is, if Ernesto and Carlota are my parents, did Carlota cheat on Martin? But Carlota didn't disappear or go on a long vacation, so she couldn't have hidden a pregnancy if she were pregnant with me. Denver is 5 years older than Kendrick, and Kendrick is 2 years older than me. I'm sure Carlota isn't my mother. Could Gemma be my mother? But then, how could Ernesto be my father? I'm just confusing myself. Sigurado akong hindi ko ama si Ernesto Rivera, dahil ang ama ko ay ang tatay Kent ko. Pero bakit magkamukha ang tatay Kent ko at si Ernesto Rivera? Maya-maya lang, tumunog ang cellphone ko. Agad ko itong kinuha, baka si Darren ito at may problema. Pero isang text message mula sa unknown number ang natanggap ko. In the shadows of our ancestry, there are often connections we never expected. My gatita, muntikan ko nang nabitawan ang cellphone ko. Gatita, si tatay lang ang tumatawag nito sa akin. Gatita is Spanish word for kitten. May dugong Espanyol si tatay. Mahilig ako sa puso kaya tinatawag ako ni tatay na gatita na pailing ako. Hindi ako dapat magpadala sa mga text message na ganito na alam kong niloloko lang ako. Patay na ang tatay ko. Ako pa nga ang nagpalibing nito, ginugulo lang ako ng kung sino. Later, what are you doing here? Laking mata na tanong ni Carlota sa akin. Naabutan ko siya na nakatayo sa harapan ng isang puntod. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito Carlota? Kilala mo ba ang nakahimlay dyan? Wala kang pakialam. Sinusundan mo ba ako? Tatay mo ba ang nakahimlay dyan Carlota? Or shall I say, Gemma? Nakangisi kong sabi sa kanya na nagpaawang ng labi niya.